Hello mga kaiksena. Isang magandang hapon sa inyo lahat. Ay nako, breaking news. Pero sigurado, kayo pa ba napakagaling nyo pagdating sa mga marites? Anong meron? O syempre, eto na nga ang putok na balita ngayong araw na ito. Actually, kagabi pa nga, madaling araw, na si Koopman, hindi yung sabon iba yun. Si Attorney Koopman, yung legal counsel at yung pinaka-head counsel ni matandang fentanyl na karton, nagbitaw na daw. Nasaan ba yung tubo? O ba yan? Pero meron akong tanong mga kaiksena. May duda ako Parang feeling ko hindi siya nag-resign ng kusang loob Ano na sa isip mo, Direk? Feeling ko tinanggal. Yung kasi mga mga kumakalat na mga bubuyog na paligid-ligid diyan nang sabi wala daw silbi. Walang silbi, pero dalawa ang naiisip ko at nakikita ko dito mga kaiksena. Sa resign, pagkakabitaw, basta ako tinanggal yan. Tinanggal. Dalawa ang purpose niyan. Una, mangmang, bobo, at tawag dito, walang silbi, inutil, at hindi marunong si Koopman, kaya tinanggal. Pero, ito yung pangalawa mga kaiksena. Para sa akin Ang tingin ko, palabas lang yan na oo, nag-resign, tinanggal, kung ano pa mang bahala na kayo, kung anong gusto nyo. Pero isa lang yan para palabasin na wala na silang pera, wala na silang panggastos. Oo, yun mga kaiksena na naisip ko. Pero pag ang pinalit nila si Harry Roque, wala nang ang pera. Nasaan ba yung tubo? Pro bono na pala kay bakla. But anyway mga kaiksena, ito na nga, komentuhan nga natin to. Ang tawag dito, sinasabing withdrawal ni Koopman. Pero sa totoo lang wala naman talagang kwenta si Koopman bobo. Ito mga kaiksena, pakinggan nyo sa balita, mainit-init pa. Samantala, humiling naman po ang abogadong si Nicholas Kaufman na umatras bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Duterte. Di ba isipin nyo, hiniling mo na matras ka na, bakit? Ano, may sakit ka? Di ba? Kasi kung ako yung abogado mga kaiksena, isipin nyo mabuti to. Abogado ka, may kliyente ka. Anong goal mo para dahil ikaw ay nag-abogado at sa kliyente mo? Kumita ng pera. Nasaan ba yung tubo? Hindi yun. Yun yung goal talaga ng mga abogado sa ganyang klaseng profesyon. Di ba? Siyempre, ang maipanalo ang kaso. Bakit humili? Kasi kung ako yun, kahit saan tayo magdating, basta bayaran nyo ako. Hindi. Kahit saan tayo magdating, ilalaban natin yan dahil yung aking tawag dito, pagkatao, aking profesyon, aking dangal, ang aking sinusulong dito bilang isang magaling na abogado. Ganon. Kaso gago. ba yun? Kaya siguro baka mamaya pagpunta ni Inday Sayed sa daig, buti na lang walang laptop. Malamang kung may laptop din yung binato rin yan. siguro dalawa yung tatamaan dyan ng laptop. Ito, hindi ako mapaniwala dito. Diyos ko, yung mga pautot lang to ni Sara ng mga Duterte na keso ganito, pero galit na yan kay Koopman kasi nga walang silbi. Di ba? Tuloy natin. Sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang engagement kay Duterte noon pang March 31. At ay, nako! Kaya naman pala, baka baka ayaw nang bayaran si Kaufman kasi nga walang silbi. Kasi naman tanga-tanga nyo Diyan na nga si Harry Roque tsaka si Panelo. Hindi naman sila si Roque lang siguro pwede. Pero may bulong-bulong mga bakla. Maybe Roque daw, maybe Roque. Alam mo, Roque, pag ikaw ang naging legal counsel, siguro magre-rejoice na kami na sure ball,
talo na lalo. Nasaan ba yung tubo? Nagdesisyon ng kanyang kliyenteng maghanap ng kanyang kapalit. Naharap po anya sa status conference ng kaso sa May 27. Bago niyan, unang pinayagan ng korte na umatras sa defense team si Associate Counsel Dove Jacobs. Dalawa mga kaiksen. Diyos ko, mga didisit, nakakaawa naman kayo. Pabagsak na ng pabagsak ang sinusuportahan nyo. Grabe, oh. Di pa ba kayo nagigising? Mismong tadhana nagsasabi sa mga pangyayari na hindi na dapat pang mamuno, hindi na dapat pang mamayagpag, hindi na dapat sinusuportahan itong mga mamamatay tao, mga tagapagtanggol ng drug lord, tumatanggap ng mga illegal na pera galing sa pogo, mananakwat o mandirigma, magnanakaw, 'di ba? Si Raulo. Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Tapos nagtitrip pag hindi nabigyan ng babae, hindi nagbabayad ng tama sa mga Pocahontas. Tapos mananaksak ng bugaw, mga headbutt, tapos ano pa? Mahilig mag-booking sa isang kama, barbilat, ano pa? Mahilig mag-shopping, 'di ba? Girl, boy, bakla, tomboy. Ew. Gumising kayo mga kababayan ko, kaya yung mga tatanga-tanga dyan ng mga OFW, punta-punta pa kayo dyan sa Dahig, Duterte Street, Duterte Forest, Duterte Park. Yung ina nyo, ang tatanga nyo. Iginit naman ni ICC Assistant to Counsel Maria Cristina Conti na bagamat may karapatan si Duterte na pumili ng abogado, nais ng mga biktima ng war on drugs na matiyak na hindi ito magpapaantala sa kaso. Malamang. Ayon kay Conti, hindi agad ito makaapekto sa timeline ng korte o makabubuo ng bagong hakbang para sa depensa. Hop, baka sabihin nyo, fake news eh, di ba? So, ito naman yung isa pang balita, mga kaiksen, na sinasabi ko, na baka daw, di umano, si Roque ang pumalit. Pag si Roque pumalit, ay nako, mag-celebrate na tayo. Sigurado talo. O, ito, pakinggan nyo Anyway, halimbawa, yung kung gugulong na talaga yung pagdinig sa kaso sa korte, sa International Criminal Court, sino ba ang pupwedeng mag-represent sa kanyang lawyer? Pwede ba ang Filipino lawyer na kinakailangan ng license sa ICC? Ganun ba yon? At dapat ang kanyang abogado na haharap sa korte ay accredited o registered dito sa ICC. Pareho din yan sa iba't ibang mga korte na dapat meron kang otoridad na o kaya nakalista ka, registered ka. Hindi naman kailangang Pilipino. Mahigit 1,000 yan na registered counsels and assistants to counsel na pwede niyang pagpilian. Marami dyan na bihasa sa pagdepensa. Di, baka bihasa din si Roque. Direct, bihasang matalo. ng mga akusado. Pero kung gusto niya ay Pilipino, ay ang i-recommend ko sa kanya ay si Harry Roque. Dati naman nang nag-volunteer sa defense niya. Kaso, ewan ko kung maayos na ba ang usap nila. Pwede bang halimbawa? Oo nga, kasi hindi nyo kasi sinusunod si Harry Roque sa mga gusto niya eh. Di ba? Kung halimbawa tanggapin yung recommendation ninyo na si Attorney Harry Roque ang maging legal counsel niya, pwede bang via Zoom na lang? Hindi mahagilap eh. Doon pa lang bagsak na kayo eh. Bakit? Anong klaseng abogado yan? Naka-Zoom? Bakit po ba? Kasi wanted eh. Di talo na. Yung nagtatanggol. Kriminal. Nasaan ba yung tubo? Hayop na yan. Ang ipapalit nyo, kriminal din. Sabi ko sa inyo. Natawa din yung angkor. Natawa din yung angkor, oh. Hindi ganun ka... Ay, hindi pala si Attorney Conti pala yung natawa. ng ICC patungkol dito. Pero ang alam ko talaga ay dapat naroon, lalo na nandoon yung akusado. Okay. Abogado ang wala. Yung sabihin ni Roque. Your Honor, can I be excused and I will use Zoom? At magpe-prepare po ng aking Zoom video conference ay si Sara Duterte. Nasaan ba yung tubo? Direk, hindi naman marunong mag-laptop yun. Huwag kang ino-okray mo naman si Sara.
Masum nga marunong, ano ba kayo? Napapaganda niya nga daw yung mga picture image dun sa Zoom eh. Hindi marunong mag-laptop daw. Kung ano man, kung wala, hindi kaya. Oo. At nagtatago ba? Nagtatago ba? Ang lakas mo naman mang asar na attorney Conti, ikaw talaga oh. Maaari, lalo na i-disclose mo kasi kung nasaan ka at Ah. may exceptional reasons. Ah. Diskarte naman nila yon. Pero kung meron mag-aabang na Office of the Public Counsel for the Defense. Na parang PAW sa atin, kapag wala kang makuha na abogado, Bibigyan wala ka. ka pang napipili, pwede kanyang abisuhan, Mm. pwede kanyang tulungan dun sa first hearing na tinatawag. Oh, maliwanag mga kaiksena ha. So, sa tingin nyo, ito lang masasabi ko mga kaiksena dito sa usapin ng kay Digong, no? Palabas lang talaga yan din, kasama sa plano yan. Kasama sa kanilang pautot yun para magmukhang papalabasin niya mga, ito na yung sinasabi ko sa inyo na nakarang araw eh, na kung saan talagang maraming magiging diversion na mangyayari kasi ilang days na lang mga kaiksena para sa impeachment ni Sara. Kaya papalabasin niya ng mga vlogger nila, wala ng pera, tapos babanatan na nila si Kopman niya, maniwala kayo sa akin. Oh, kung hindi man nila banatan yan, ang sasabihin nila, hindi, magaling si Kopman, talagang ganito. Daming palusot niyang gagawin. Bakit mo aalisin yung isang head legal counsel mo sa kaso mo? Ayun yung pinaka, nila eh. Tapos yun pa yung aalisin? 'Di ba? Oh, isipin nyo mga kaiksena, di parang nag-back to start ka na naman yan. Una, delaying tactics. Pangalawa, drama. Yan ang nakikita ko dyan. Pangatlo na lang yung kay Kopman na walang silbi at saka bobo. Ganun lang yun. Oh, okay, kuya ko sa inyo, ano man sabi nyo? At ano ba? Ano ba maganda nating dyan? Naniniwala ba kayo na itong lahat ay drama lang na naman ng mga Duterte? O kung naniniwala kayo drama lang na naman ng mga Duterte to, edi i-comment nyo na dyan. 'Di ba? Okay, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. See you sa next video natin.